Okay, so kagaya ng nasabi ko, bali, nasa Hebrews 12 and 30 na tayo. So, tatapusin natin yung Hebrews ngayon. Pakibasa yung Hebrews 12, magmula verse 1 hanggang 3. Okay, so dito sa Hebrews 12:1, so yung unang-unang salita, therefore, sa version ni Sister Sharon nagsabi, kaya nga. Okay. So pagka ginamit ba natin yung salitang therefore, anong ibig sabihin nun? Di ba merong mga bagay na inilahad nung una, di ba? Tapos as a conclusion, di ba, therefore, so ano yung mga bagay na inilahad nung una? Ano-ano yung mga yon? So magmula Hebrews 1 na napag-aralan natin, di ba, hanggang Hebrews 11. So ano-ano yung mga tinalakay doon? So unang-una, di ba, that Yeshua is the Son of God who was sacrificed for us to redeem us or save us. Hindi ba namatay siya para mabuhay tayo forever? Nasa 1 Thessalonians 5, 9 to 10 yan. Tapos doon sa Hebrews 1, 5 hanggang 8, sinabi doon na, yun nga, tinawag ni God the Father si Jesus or si Yeshua na Son, di ba? Okay, so napakalaking bagay yun na yung anak ng Diyos ay nagsakripisyo or isinakripisyo yung buhay niya para sa atin, di ba? Para sa kaligtasan natin. Napakalaking bagay yan na hindi natin dapat winawalang bahala. And then, binanggit din doon na merong seventh day Sabbath na naghihintay sa atin, di ba? Na ang sabi, we should diligent in entering into, you know? Pag sumikapan natin na makapasok tayo doon sa Sabbath na yon. Ano ba yung Sabbath na yon? Di ba sa Hebrews 4? Yun ay yung seventh day of the historical week, which is yung Messianic age. Dahil alam natin, etong this age ay yung first 6,000 years magmula ng creation, and then yung seventh 1,000 years, yun na yung Messianic age where Yeshua will come back and reign for 1,000 years. So sila na mga nananampalataya, they will be able to enter in. Diba ibinigay nga ang halimbawa yung mga Israelita, nung nandoon sila sa wilderness, papasok na sila ng Canaan, pero at their second year na ang kalooban ng Diyos makapasok na sila, hindi sila nakapasok because of their unbelief. Binigay yan na halimbawa sa atin na nawa ay hindi mangyari yan sa atin, na hindi tayo makapasok doon sa Messianic age because of unbelief or faithlessness sa Panginoon. Kaya anything na hindi pananampalataya sa Panginoon ay alisin na natin sa katawan natin. Kasi yan lang ang magiging dahilan para hindi tayo makapasok dun sa Messianic age or hindi natin makamit yung kaligtasan natin. Mga sabi sa Ephesians 2, for by grace you have been saved through faith. Amen. And then inilahad din doon sa Hebrews 11, inisa-isa mga examples of men and women of God na nagpakita ng pananampalataya nila. So, yun ang pananampalatayang inaasahan ng Panginoon sa atin. Hindi yung paniniwala lang pero wala sa gawa. Okay. Ang pananampalataya kasi ay nagre-result yan ng obedience sa Panginoon. Okay, and then si Yeshua or si Jesus, yung sacrifice niya ay ikinumpara at yun nga, yung pagkakapareho at pagkakaiba noon sa mga animal sacrifices. Okay, that Yeshua's blood was offered in the heavenly temple, where the animal blood were offered in the earthly temple. And then, yung blood ni Yeshua ay naglilinis ng mga conscience natin magmula sa kasalanan. Binabago niya tayo para hindi na tayo magkasala. Yun ang nililinis ng blood ni Yeshua, whereas yung blood ng animals, ang nililinis lang yan ay yung ritual impurity natin. Kasi kung may ritual impurity tayo, or yung anybody, hindi makakapasok sa earthly tabernacle.
Ngayon naman, kung meron tayong mga impurities na kasalanan, di ba, sa conscience natin, hindi naman tayo makakapasok or yung mga prayers natin, hindi makakarating sa heavenly tabernacle. Kaya nga, that's one reason kaya yung blood ni Yeshua, it made us possible to approach God in His presence in the heavenly temple. So yan ang sabi, no? Let us therefore lay aside every weight and sin which thus easily beset us, or kasalanan na ang sabi sa ibang version entangles us, diba? Yung mga kasalanan na nakapalupot sa paa natin para nahirapan tayong tumakbo. So alisin na natin yun. Isa-isahin natin, isipin natin ano-ano ba yung mga yun. If possible, we make a list. Tapos, alisin na natin sa katawan natin yan. And let us run with patience the race that is set before us. Diba yan din ang sinabi ni Paul sa mga taga-Korinto sa 2 Corinthians 4:17 hanggang 18. Okay, so punta na tayo sa Hebrews 12 verse 2. Ang sabi dito, Yeshua is the author and perfecter of our faith. So siya yung nagsimula, siya din yung magtatapos, di ba? Condition lang basta we cling to Him no matter what. Hindi tayo aalis sa Kanya. Yan din ang sinabi ni Paul doon sa Philippians 1:6. Babasahin ko. Being confident of this very thing, that He who began a good work in you will complete it until the day of Yeshua the Messiah. So, ayun, yung pananampalataya, sinimulan niya yan at tatapusin niya yan hanggang sa dumating siya muli. Okay, and then after no, na na-accomplish niya na yung kaligtasan natin, He sat down at the right hand of the throne of God. Okay, so we can see dito na merong God, di ba, yung God the Father, and merong Yeshua. So they are two different entities. So how about naman dun sa sinabi ni Jesus na I and the Father are one in John 10? Iisa kasi sila ng puso, iisa sila ng diwa, iisa sila ng layunin. Kaya I and the Father are one. And then di ba dun sa Acts 7:56 nung si Stephen ay pinagbabato hanggang mamatay, di ba nung malapit na siyang mamatay, sabi niya, Behold, I see the heavens opened, and the Son of Man standing on the right hand of God. So, dalawa rin yung nakita niya, no? Iyon, isang Diyos pero yun yung Godhead. We have the Father, and then we have the Son. And then, di ba alam natin na yung Spirit of God na kumikilos din sa atin. Okay, and then basahin naman natin verses 4 hanggang 11 ng Hebrews 12. Amen. Kaya nga, di ba, sa buhay natin, kasi minsan, matutokso tayo, makakagawa tayo ng hindi tama, and then, didisiplinahin tayo ng Panginoon. Pero kapag nangyari sa atin yun, huwag tayong magdadamdam sa Kanya. Kasi ang gusto lang naman niya, ituwid niya tayo, tsaka, to finish the race, di ba? Maging matagumpay tayo sa paglakad natin sa Kanya, dahil merong naghihintay sa atin na eternal life, di ba? Na buhay na walang hanggan. And then, basahin ko naman dito sa verse 12 hanggang 17 ng Hebrews 12. Okay, therefore, lift up the hands that hang down and the feeble knees. Okay, let us pray to God, di ba? And make straight paths for your feet, that which is lame may not be dislocated, but rather be healed. Follow after peace with all men and the sanctification without which no man will see the Lord. Looking carefully lest there be any man who falls short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby the many be defiled. Lest there be any sexually immoral person or profane person, as Esau, who sold his birthright for one meal. For you know that even when he afterward desired to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for a change of mind, though he sought it diligently with tears. So, another therefore, di ba? Kaya nga, manalangin tayo.
So, yung mga buto natin, mga tuhod natin na malalambot, panalangin natin na sana, di ba, para hindi tayo nadadapa. And then follow after peace with all men. So, as much as possible, di ba sinabi ni Paul, be at peace with all men. Huwag tayong mag-i-start ng gulo. At kung may gulo, iwas na lang tayo. So, yun ang gusto ng Panginoon sa atin. And the sanctification without which no man will see the Lord. Kaya sa buhay natin, di ba, kailangan, kung nililinis tayo ng Panginoon, ay magpalinis tayo. Dahil ang dulo nun ay makikita natin ng Panginoon. Looking carefully lest there any be man who falls short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby the many be defiled, lest there be any sexually immoral person or profane person as Esau, who sold his birthright for 1 meal. So natatandaan niyo si Esau, di ba anak siya ni Isaac at may kakambal siya na si Jacob. Si Esau yung panganay kasi siya yung unang lumabas, di ba? Sa sinapupunan ng nanay nila na si Rebecca and then si Jacob. Okay, so being firstborn, nasa kanya talaga yung birthright. Kaya lang, pinagbili niya yun kay Jacob sa halaga ng isang ng lentil soup kasi sabi niya gutom na raw siya. So wag nawa tayong maging kagaya ni Esau na sa maliit na bagay, di ba? Dahil sa hina ng laman natin ay ipagpapalit natin yung kahit na ano sa kaligtasan na naghihintay sa atin. Kaya nga 'di ba si Esau, nung na-realize niya na nawala na pala yung blessings ng birthright sa kanya, na ibigay na sa kapatid niya na si Jacob. 'Di ba? Kahit nag-iiyak siya, nagmakaawa siya sa tatay niya, hindi niya na nakuha o hindi na naibalik sa kanya yung blessing na yon. So nawa, 'di ba, sa paglakad natin, maging matalino tayo, maging matatag tayo na huwag tayong bibigay kahit sa kahit ano pang tukso or pagsubok na dumating sa atin. Maging matatag tayo. Tayong maging kagaya ni Esau na dahil lang sa gutom siya, sabi niya kasi mamamatay na raw siya sa gutom, na ipinagpalit niya yung birthright niya sa isang napakaliit na bagay, which is 1 bowl of lentil soup. Okay, and then sa verses 18 hanggang 24, amen, thank you. Okay, so ito naman ay inilalahad dito yung pagkakaiba ng Mount Sinai doon sa Mount Zion. Okay, so merong dalawang mountains, di ba? Ngayon ang sabi dito, hindi tayo lumapit doon sa Mount Sinai, kung hindi lumapit tayo doon sa Mount Zion. So ano ba yung pagkakaiba nitong dalawang mountain na to? So dito sa Hebrews 12 verses 18 hanggang 21, so inilahad diyan yung pakikipagtipan, di ba, ng mga tao kay Jehovah on Mount Sinai sa pamumuno ni Moses. So lahat ng nabasa natin diyan, makikita natin yan sa Exodus 19, 13 hanggang 20, at saka Exodus 20, 18 hanggang 21. Whereas yung naman sa Hebrews 12 verses 22 hanggang 23, ayan naman yung pakikipagtipan ng tao sa Panginoon sa Mount Zion sa pamamagitan ni Yeshua. Okay. So merong dalawang covenant na nangyari. So yung first covenant nangyari sa Mount Sinai, 'di ba, through the leadership of Moses. At yung Mount Zion naman, or yung New Covenant naman, ay nangyari sa Mount Zion through the leadership of Yeshua. Okay. So, basahin muna natin itong nangyari sa Mount Sinai. Exodus 19:13 hanggang 20. No hand shall touch him, but he shall surely be stoned or shot through, whether it is animal or man. He shall not live. When the shofar sounds long, they shall come up to the mountain. So shofar or trumpet sa ibang version. Moses went down from the mountain to the people and sanctified the people, and they washed their clothes. He said to the people, "Be ready by the third day.
don't have sexual relations with a woman. It happened on the third day when it was morning that there were thunders and lightnings and a thick cloud on the mountain and the sound of an exceedingly loud shofar, and all the people who were in the camp trembled. Moses led the people out of the camp to meet God, and they stood at the lower part of the mountain, Mount Sinai, the whole of it smoked, because Jehovah descended on it in fire, and its smoke ascended like the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked greatly. Kaya nga, di ba, natakot sila. When the sound of the shofar grew louder and louder, Moses spoke, and God answered him by a voice. Jehovah came down on Mount Sinai to the top of the mountain. Jehovah called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. Okay, so yan yung nangyari nung unang pakikipagtipan ng mga tao sa Diyos. And then, dito naman sa Exodus 20:18 hanggang 21, babasahin ko. Okay, all the people perceived the thunderings, the lightnings, the sound of the shofar, and the mountain smoking. And the people saw it, they trembled and stayed at a distance. They said to Moses, "Speak with us yourself, and we will listen, but don't let God speak with us, lest we die." Moses said to the people, "Don't be afraid, for God has come to test you, and that his fear may be before you, that you won't sin." Nagsalita ang Panginoon sa mga tao, natakot sila. Kasi nga naman, sabi dito, all the people perceived, nakita nila yung mga pagkulog. Actually, yung pagkulog na to sa sa English, sa Hebrew ito ay kolot or voices. So nakita nila yung mga voices. Hindi ba yung mga voices naririnig lang natin yan? So paano nila nakita, di ba? Talagang very powerful. Kasi di ba kagaya ng mga frequency, di ba sa mga cellphone, sa mga TV antenna, nag-e-exist yan, di ba? Naririnig natin yung nakalagay doon or yung nakasakay doon, pero hindi natin actually sila nakikita, di ba? Pero sa pagkakataong ito, nakita nila yung mga boses ng Diyos. So bakit kaya boses, di ba? Very fearful yung event na to para sa kanila. Kaya ang sinabi nila, Moses, ikaw na lang magsalita na sa atin, wag na si Lord. Kasi pagka si Lord, mamamatay sila sa takot. Okay, so yun yung unang pakikipagtipan ng Diyos sa mga tao. At alam natin na, di ba na, hindi naging successful yung first covenant. Bakit? Because of the fault of the people. So walang mali doon sa stipulations doon sa covenant, which is yung Torah or yung law. Walang mali doon, ang mali nandoon sa mga tao. Kaya nag-institute ang Panginoon ng New Covenant or yung Second Covenant, na doon sa Second Covenant, same law na nakasulat sa scroll tsaka sa tablets of stone. Pero instead na nakasulat doon, ay nakasulat sa puso natin at nasa isipan natin. So yun yung New Covenant na nangyari naman doon sa Mount Zion. Hindi ba doon sa Revelations 14 verses 1 to 4, nandoon na si Yeshua, inalay niya yung first fruits, di ba, sa Mount Zion, inalay niya sa Panginoon. So yun, lumapit tayo hindi sa First Covenant, kung hindi sa New Covenant. Okay, so nasa New Covenant tayo, pero yung culmination nun or yung realization nun ay wala pa. Kundi mangyayari yan kapag katapos ng Messianic Age, pag dumating na yung age to come. Pag na-restore na yung everything, nagkaroon na tayo ng new heaven and new earth, and then yung New Jerusalem. Si Jesus, mediator of the New Covenant in Mount Zion, tapos si Moses naman yung mediator of the First Covenant in Mount Sinai. Okay, and then si Moses, kinuha niya yung mga blood of animals, di ba? Tapos winisik niya yun sa mga tao.
as the blood of the first covenant. So makikita naman natin yan sa Exodus 24:6 hanggang 8. And then si Yeshua naman, di ba, yung sarili niyang dugo ang winisik niya or inisprinkle niya sa mga tao. So yun naman yung blood of the new covenant. So yung blood of the old covenant is blood of the animals, pero yung blood of the new covenant is the blood of Yeshua. Pero di ba si Jesus naman nung huling Passover Seder niya, yung alam natin na Last Supper, di ba yun ang sinabi niya sa mga disciples, yung blood of the new covenant is yung blood niya. Okay, so ano ba ang Mount Zion? Tignan natin sa Psalm 48:1 hanggang, Great is Jehovah and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful in elevation, the joy of the whole earth, is Mount Zion on the north sides, the city of the great King. Ng Mount Zion, in the city of the great King, which is Jerusalem. Pakibasa naman, Sister Sally, Isaiah 24:23. For Jehovah of hosts will reign on Mount Zion and in Jerusalem, and before his elders shall be glory. Sa lahat naman ng city, yung Jerusalem lang ang sinabi na city of God. Okay, so basahin naman natin, balik tayo sa Hebrews 12 verses 25 hanggang 29. Unshakable kingdom, see that you don't refuse him who speaks. For if they didn't escape what they refused, when they refused him who warned on the earth, how much more will we not escape who turn away from him who warns from heaven? Okay, kaya yung warning ng Panginoon, warning from heaven. Okay, so let us take heed. Whose voice shook the earth, then now he has promised, saying, Yet once more I will shake not only the earth, but also the heavens. This phrase, yet once more, signifies the removing of those things that are shaken, as of things that have been made, that those things which are not shaken may remain. Therefore, receiving a kingdom that cannot be shaken, let us have grace through which we serve God acceptably with reverence and awe. For our God is a consuming fire. May pagdiliglig na ginagawa ang Panginoon. So, hopefully, no, pagka nangyari yan na we remain, hindi tayo nalaglag. Okay, and then punta na tayo sa Hebrews 13. Babasahin ko verses 1 hanggang 9. Ito yung mga dapat natin gawin, tsaka yung mga hindi natin dapat gawin para yung race na nasa harap natin ay mapagtagumpayan natin. So sabi dito, let brotherly love continue. Diba sabi nga sa yung second commandment ng Panginoon or yung second greatest commandment, love your neighbor as yourself. Mahalin mo ang kapwa mo ng gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. So mahalin mo yung brother mo, kapatiran mo sa laman, kapatiran mo sa spirito. Mahalin mo rin yung kaaway mo. Ibig sabihin, mahalin natin kahit ang lahat ng tao. Okay, and then verse 2, don't forget to show hospitality to strangers, for in doing so, some have entertained angels without knowing it. So maging mabait tayo sa mga hindi natin kilala, 'di ba? Magpakita tayo ng hospitality sa kanila. So kung kailangan nila ng pagkain, mag-offer tayo ng pagkain. Kailangan nila ng upuan para makapagpahinga sila, mag-offer din tayo, 'di ba? Kaya lang sa panahon kasi ngayon medyo, delikado dahil dapat mag-ingat din tayo na minsan magpapapasok tayo sa bahay natin pero mga magnanakaw pala, di ba? So maging maging maingat. Okay, so yun nga sabi dito, for in doing so some have entertained angels without knowing it, which is kagaya nung nangyari kay Abraham na merong 3 strangers na maglalakbay na inimbitahan niya na tumuloy sa kanya. Tapos ay pinaghanda niya ng pagkain, di ba? And then it turned out, yung dalawa pala dun sa 3 lalaki ay mga anghel.
Tapos yung isa doon, yung ikatlo doon ay si Jehovah mismo o ang God the Father. Okay, and then verse 3 ng Hebrews 13, remember those who are in bonds as bound with them, and those who are ill-treated since you are also in the body. Magpakita tayo ng empathy. Di ba? Ibig sabihin, ilagay natin yung sarili natin doon sa lugar ng mga taong nakakulong na tayo din, maramdaman natin na nakakulong tayo para maunawaan natin sila. Tapos yung mga nilalapastangan, maramdaman na natin na parang tayo din nilalapastangan para maunawaan natin sila at madamayan natin sila. And then verse 4, let marriage be held in honor among all. Let all the bed be undefiled, but God will judge the sexually immoral and adulterers. So, kung may asawa tayo, panatiliin natin na yung bed ng marriage natin ay malinis, di ba? Walang bahid, walang sexual immorality, walang pangangalunya. So actually itong sexual immorality na to, naka-detalye ito. Unang-una 'di ba dito sa Acts 15:19 to 21 doon sa Jerusalem Council. Tapos yung namang mga binanggit diyan ay naka-detalye pa doon sa Leviticus 20 verses 10 hanggang 22. So babasahin ko dito sa Leviticus 20:10 hanggang 22. Para kasi alam natin ano ba yung sexual immorality, 'di ba? Yan ba ay pangangalunya lang o baka mas marami pa? The man who commits adultery with another man's wife, even he who commits adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. So yung mga nangangalunya, that is sexual immorality. The man who lies with his father's wife has uncovered his father's nakedness. Both of them shall surely be put to death, their blood shall be upon them. If a man lies with his daughter-in-law, both of them shall surely be put to death. They have committed a perversion, their blood shall be upon them. Okay, so yung mga incest, di ba, yung mga pakikipagtalik, kapatid sa laman, nanay sa anak, tatay sa anak, so yun din, that is considered sexual immorality. Okay, if a man lies with a male as with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death, and their blood shall be upon them. So, yung pakikipagtalik ng lalaki sa lalaki at ng babae sa babae, so that is also sexual immorality. If a man takes a wife and her mother, it is wickedness. They shall be burnt with fire, both he and they, that there may be no wickedness among you. So yung pagtalik ng isang lalaki sa isang babae, tsaka sa anak nito na babae. Kaya nga 'di ba yung mga minsan byuda ka, no, may mga anak ka, tapos nag-asawa ka uli. So nagkakaroon kayo ng sexual relationship ng asawa mo. And at the same time, yung daughter mo nagkakaroon din ng sexual relationship dun sa asawa mo. So ayun, ingatan na wag mangyari yan dahil that is sexual immorality. And then, if a man lies with an animal, he shall surely be put to death, and you shall kill the animal. So yung pakikipagtalik sa animal, ang tawag doon ay bestiality, and that is also sexual immorality. Okay, although kahit na ginagawa nila yan, di ba? Legal sa system nila yan, pero sa Panginoon, hindi yan legal. Immoral yan. Yeah, itong binabasa natin, Torah yan. Tuloy ko, Leviticus 20:16, if a woman approaches any animal and lies down with it, you shall kill the woman and the animal, and they shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. Okay, and again, bestiality. If a man takes his sister, his father's daughter,
or his mother's daughter, and sees her nakedness, and she sees his nakedness, it is a shameful thing, and they shall be cut off in the sight of the children of their people. He has uncovered her sister's nakedness. He shall bear his iniquity. Again, incest. If a man lies with a woman having her monthly period and uncovers her nakedness, he has made naked her fountain, and she has uncovered the fountain of her blood, and both of them shall be cut off from among their people. So, pati pala yung, di ba, kapag nasa monthly period yung babae, yung nireregla siya, tapos nakipagtalik siya sa asawa niya, so considered sexual immorality din yan. Kaya nga sa Judaism, ang tradisyon nila, kapag nagkaroon yung babae, mag-iintay sila ng 7 days. Hindi nila gagalawin yung asawa nila. And then after 7 days, yun, pwede na ulit silang makipagtalik. And then verse 19, you shall not uncover the nakedness of your mother's sister, nor of your father's sister, for he has made naked his close relative, they shall bear iniquity. So again, under din ito ng incest. If a man lies with his uncle's wife, he has uncovered his uncle's nakedness. They shall bear their sin, they shall die childless. So even yung pakikipagtalik sa mga in-laws, di ba? Sexual immorality rin yan, as far as the Bible is concerned. Actually, yung word na fornication, ayun, lahat ng binanggit ko, sexual immorality, lahat yon, fornication ang tawag doon. Hindi kayo kasal, hindi pa kayo kasal tapos nakipagtalik kayo. So, hindi yun ang fornication. Ang fornication is yung committing itong mga sexual immorality na to. Okay, verse 5 ng Hebrews 13. Hindi. Ang alam kong fornication kasi yun nga, pagka i-knock out mo yung sexual immorality. Yun yung, lahat yung binanggit natin kanina binasa natin sa Leviticus 20, yun ang, pag ginawa mo yun ang fornication. Kaya nga diba, sabi sa Revelation, yung mga fornicators, mga adulterers, diba, hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya lang, yung pagbabasa at yung panonood, bakit mo naman gagawin yan, di ba? Ililid ka lang yan sa fornication. Okay, and then verse 5 ng Hebrews 13, do not be covetous, but be content with what you have. Jehovah said, I will never leave you, nor forsake you. So yung I will never leave you nor forsake you, kinote yan sa Deuteronomy 31 verse 8. So yun, kung ano na yung meron tayo, di ba? Yun na, wag nating hahangarin yung pag-aari ng iba. Kunyari, yung bahay ng iba, or yung kotse ng iba, or minsan, di ba, yung asawa ng iba, gusto nating kunin, so wag ganon. That's covetousness. Wag tayong ganon. And then sa verse 6, Jehovah is my helper, I will not fear, what can man do to me? So quoted naman yan sa Psalm 118:6. Kaya nga 'di ba kapag nasa kahinaan na tayo, nasa bingit na tayo ng lahat ng 'yan, 'di ba? Jehovah is my helper. Tutulungan niya tayo. Kasi nga sinabi ng Panginoon, 'di ba? He who has begun a good work in you will be faithful to complete it. Yeshua is the author and finisher of our faith. So yes, natural na dumarating sa atin yung mga panghihina. At saka minsan talaga nasa verge na tayo ng pagkahulog sa tukso o kasalanan. Pero maging aware tayo, kapag na dumating na tayo doon, manalangin tayo na ang kinin natin na si Jehovah ang tutulong sa atin. Amen. Para hindi natin magawa ang mga ito. So, imbis na ganyan, di ba, gawin natin yung mga yan. Dito sa verse 7, sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Gayahin natin ang Panginoon. Paano ba siya nabuhay? Yun ang maging pamumuhay natin. Which is makikita rin natin yan sa 1 Corinthians 4:16, 11:1, at saka 1 Peter 2:21 hanggang 22. And then
11:1. So, imitate me, di ba? As I imitate Christ. Di ba sinabi din ni... Okay, 1 Peter 2:21 hanggang 22. For to this you were called, because Messiah also suffered for us, leaving you an example that you should follow his steps, who did not sin, neither was deceit found in his mouth. Gayahin natin si Lord, si Jesus, di ba? Si Messiah. Amen. Imitate me as I imitate Christ. And then Hebrews 13:8, Yeshua is the same yesterday, today, and forever. So through the ages, hindi siya nagbabago. So dito din makikita natin that Yeshua is from everlasting to everlasting. Nakagaya ng God the Father, He is also from everlasting to everlasting. So basahin ko naman yung Hebrews 13:9. Don't be carried away by various and strange teachings, for it is good that the heart be established by grace, not by food, through which those who were so occupied were not benefited. Okay, so wag tayong madala, 'di ba, ng mga turo na strange. Kaya kapag kasi grounded tayo sa salita ng Diyos, malabong mangyari sa atin 'yan. Ang dapat kasi talaga sa isang believer, yung foundation natin nandoon sa Torah or doon sa first 5 books. Kasi yun yung pinakamaraming word of God, di ba? Na makikita natin. So kapag alam natin yon, hindi natin mamisinterpret yung ibang parts ng Bible, especially yung New Testament, especially yung mga sulat ni Paul. And even itong book of Hebrews. So yun na nga, instead of gumagawa tayo ng kasalanan na nakapalupot sa lang, pumapalupot sa paa natin kaya hindi tayo makatakbo, let us continue in brotherly love, Let us be hospitable to one another. Let us imitate the Messiah. So yun ang gawin natin na maging buhay natin. Amen. And then Hebrews 13 verses 10 hanggang 16, those who serve the holy tabernacle have no right to eat. Okay, anong altar yung tinutukoy dito? Ito yung heavenly altar. For the bodies of those animals whose blood is brought into the holy place by the high priest as an offering for sin are burnt outside of the camp. Therefore, Yeshua also, that he might sanctify the people through his own blood, suffered outside of the gate. Yung kasing yung, di ba, yung sin offering, yung animal, kinukuha nila yung dugo. Tapos, may portion doon na napupunta sa, sa altar. May portion doon na napupunta sa mga priest. Tapos yung rest nun, dinadala nila sa labas ng tabernacle. Doon nila sinusunog. So yun ang ginagawa nila sa sin offering. Tapos si Jesus, di ba, namatay din siya outside the camp. Kaya ngayon, maituturing natin na si Yeshua ay sin offering din. Di ba? Yung pagkamatay niya is sin offering. Pero yung blood niya, hindi inialay sa earthly temple, kung hindi, doon sa heavenly temple. And remember, ang purpose kasi ng sin offering ay para linisin tayo sa mga blemish natin. And at the same time, for atonement or for covering. Okay, and in verse 13, let us therefore go forth to him outside of the camp, bearing his reproach. For we don't have here an enduring city, but we seek that which is to come. Yun ang iniintay natin. Ito yung blessed hope, yung kaligtasan natin, that we will be with God forever and ever. Verse 15, through him then let us offer up a sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of lips which make confession to his name. Okay, so sa pamamagitan ng Panginoon, offer tayo ng sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of lips which make confession to his name. Kasi yung mga sacrifices and offering, yung mga animal sacrifices na ginagawa nila doon sa
altar doon sa labas ng temple, yon yung animal sacrifice yun, na nakahalin tulad yun sa pagpupuri, sa pagpupuri natin. Kaya nga, the bulls of our lips giving praise. Actually yon, which is hindi talaga siya fruit, kung hindi bulls, or yung mga, kasi bulls yung mga ino-offer, di ba, yung mga animals. So, the bulls of our lips, o yung mga pagpupuri natin sa Panginoon. And then, yun namang incense na ino-offer nila doon sa inner altar, yung altar na nandun sa loob ng tabernacle. So, yung mga incense naman yun, yung smoke nun ay pumapanik sa Panginoon, kasama ng mga prayers natin. So, naging possible na makalapit tayo, di ba, sa trono ng Panginoon sa heaven. Naging possible yan dahil sa pagkamatay ni Yeshua. So kapag, yun nga, nag-offer tayo ng praises natin and then at ng panalangin natin, let us be assured na nakakarating yan sa trono ng Panginoon sa heavenly tabernacle. Kasi Yeshua made that possible for us. Don't forget to be doing good and sharing, for with such sacrifices, God is well pleased. Okay, so maging mabuti tayo sa mga tao, mag-share tayo, di ba, sa mga nangangailangan, and then obey your leaders and submit to them, for they watch on behalf of your souls, as those who will give account, that they may do this with joy, and not with groaning, for that would not be unprofitable for you. Pray for us that we are persuaded that we have a good conscience, desiring to live honorably in all things. I strongly urge you to do this, that I may be restored to you sooner. And then, so I think si Paul nga ang tumulat nitong Hebrews. Okay, and then benediction, itong last part na to. Now, may the God of peace, who brought again from the dead the great shepherd of the sheep with the blood of an eternal covenant, our Lord Yeshua. So, yung new covenant, it is an eternal covenant. Make you complete in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Yeshua the Messiah, to whom be the glory forever and ever. Kaya nga, di ba, lagi tayong mananalangin at magpupuri sa Panginoon. But I exhort you, brothers, endure the word of exhortation, for I have written to you in few words. Know that our brother Timothy has been freed, with whom, if he comes shortly, I will see you. So yan, tayong titigil sa pagpapalakasan sa isa't isa. Words of encouragement, tsaka yan, yung mga pagtuturo, para mariremind din tayo, bukod sa matututo tayo. Greet all of your leaders and all the holy ones. The Italians greet you. Grace be with you all. Amen. Yeah, actually, kaya nga, di ba, yung mga offering and sacrifices, di ba, ang korban yan talaga sa Hebrew, which is to draw near. So, yung mga animals, ginagamit sila so we can draw near to the presence of God in the earthly temple. So, ganun din naman yung mga pagpupuri natin, di ba? Kasi equivalent yan sa sacrifices and offering. So, nagpupuri tayo para makalapit tayo sa presensya ng Diyos dun sa heavenly temple. And then, pagka nakapasok na tayo, then, yun na yung offering ng prayers.